Namawis na kasi siya. Meron lang po muna akong sasabihin bago yung topic nga. Ito nga ba yan? Nung ano po kasi, 'di ba, parang second ata yun ng Wednesday. Dapat ako talaga yung magpipreach noon. Pero dahil nga po sa yung sumakit talaga ng todo yung ulo ko, tsaka di ko talaga maintindihan, parang mabibiyak. Kaya, ayan, pero in Jesus' name, salamat sa Panginoon, dahil okay na nga po siya. Tapos, inaral ko nga rin po kasi yung about nga po sa yung sa solar eclipse nga nung April 8, kung naalala niyo po yun. Pero naisip ko lang na may mga ilan lang akong sasabihin doon na, kasi sabi nga po doon, basta ito kasi, kung nababasa nyo nga rin yung sa end time headlines. So, sinasabi nga po dito na dapat daw this end times, dapat yung mga tao talaga, kailangan matapang na daw po tayo talaga. As in, yung matapang, hindi matapang na kayabangan, kundi sabi doon, maging brave ka na kung saan mag-stand firm ka sa Word of God, na alam mo yung katotohanan na sinasabi ng Diyos. Tapos kasi sabi nga po, di ba, sa last days, talagang grabing pananakot, grabing kasinungalingan, tsaka grabing panunokso talaga yung gagawin ng kaaway. Tapos meron nga sinasabi doon na, yung sinasabi nga po na, grabe yung magkakaroon ng great talaga na, yung talagang i-tempt lahat ng mga Kristiyano. Tapos ang mangyayari talaga, kailangan ikaw mismo, parang talagang nagbabantay kang mabuti. Kasi kung aaso-aso daw tayong Christian, o kaya parang Bible reading natin, 1 verse a day, ganun, parang napakasimple, yung prayer time natin, sobrang simple lang daw po, parang konting oras lang. Parang talaga, parang ikaw mismo, may hirapan kang mag-move forward. Tapos napanood ko nga po yung kay John Bevere, na sabi niya doon, kasi dapat ang topic ko po nung Wednesday na yon, yung fear of the Lord. Kasi sa panahon nga po natin ngayon, parang kung titinan natin yung kahit yung paligid natin, di ba? Parang yung mga tao, nawawalan na sila ng takot sa Diyos. Yung sasabi po din takot sa Diyos, yung takot-takot kang hindi mo malapitan ang Diyos, yung hindi ka maging close sa Kanya, tsaka talagang hindi mo siya yung talagang hindi mo siya maramdaman. Tapos sabi nga ni John Bevere doon, those who have fear of the Lord will endure to the end. Na kung saan lahat po ng may takot sa Diyos, sila lang talaga yung mga mananatili. Bakit po ganun yung sinasabi? Kasi lahat ng mga may takot sa Diyos, sila yung magpapatuloy dahil alam nila na ayaw nilang mawalay sa Panginoon. Kasi may mga tao, di ba, yung mga wala nga pong takot sa Diyos, sila na yung wala na kung ano na lang ginagawa nga po sa buhay. Tapos sabi nga rin po dito, di ba, yung sinasabi din talaga dun sa end times headlines, na sinasabi this end times, we need to be right with God. Na kung saan lahat po ng nangyayari sa buhay natin, dapat kung ang tinuturo po sa atin ngayon, grace po talaga ang topic natin ngayon. Pero dapat because of that grace, nagkakaroon ka ng fear of the Lord. Kaya ang nangyayari, i-endure mo until the end. At sinasabi po kasi doon sa grace na yon, yung grace na tinuturo dito, ito si Jesus. Sabi doon, this is a person and his name is Jesus. Tapos sabi po dito, if my people turn from their wicked ways, ayan, sabi doon, talagang papakinggan nga po tayo ng Diyos. At sabi diyan, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Kasi magkakaroon po talaga ng great na pagtetempt sa mga tao, sa mga Kristiyano, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Ayun po yung sinasabi sa Revelation 3 po yan. At sinasabi nga rin po dito, itong hour of testing na to, it will actually come upon the whole world. Sabi po dito, hindi lang yung mga simpleng tao, hindi lang yung kung sino lang, kundi lahat ng tao sa mundo. Kaya di ba mapapansin nyo, sa habang tumatagal kang Christian, na pa ba natin yung mga bagay na, ako pa ba, love ko pa ba si Lord? Ano pa rin ba ako? Enthusiast pa din ba ako? Zealous pa rin ba ako? Attentive, active pa rin ba ako? Yung mga ganun mga bagay. Kasi isa yung mga amusement or mga ina-amuse ng mundo sa atin na kung saan talagang temptation o testing. Kaya nga po tinatawag ito na hour of testing. Sabi doon, di ba, na kung saan ano nga po ngayon, di ba, last hour na, parang talagang end times na,
Kaya dapat daw po mag-ingat talaga tayo. Sabi nga, watch ye therefore and pray always. Total naman po, nasa prayer meeting tayo, di ba? And sabi dyan, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and stand before the Son of Man. Sabi po yan sa Luke 21:36. Tapos sabi nga po kasi dito, di ba, kung napanood nyo po yung sa solar eclipse, meron daw pong, meron talagang, yung isang line na yon na ano tawag doon, parang isang line doon sa Amerika, which is yung mga place na yon, meron talagang tinatawag na Salem. Tapos ano nga daw po yun, yung ang meaning ng Salem, di ba, kapayapaan or peace, sila yung talagang naapektuhan ng napakatinding ng earthquake nga daw doon. Tapos nito nga pong taon, di ba, napansin natin na nagkaroon nga daw po yun, naging tinga po yun, di ba, nag-cross line sila. Tapos yung sinasabi nga po kasi ito yung sinasabi na ang meaning ng sa Hebrew nga po, di ba, sinasabi ito, the leader of the covenant. Tapos ngayon pong April 8, nung nag-solar eclipse naman po ulit, ang nangyari naman, naging A na siya. Kasi mula dun sa T, nag-cross naman ng pa-A, wala akong kasing nailagay dyan. Kasi ang haba na nga po nun. Pero sinasabi nga po ito na yung A naman po, ang ibig sabihin ay yung Aleph nga po, di ba? Nang ibig sabihin, strength of the leader. Kaya ang mangyayari doon, di ba, sinasabi po dito na magkakaroon daw po ng yung sasabing, yung strength, di ba, matindi nga daw po, sabi doon yung mark na yon, di ba, yung sign na to na napakatindi na kung saan mag-abang na nga daw po ang lahat. Kaya ngayon, di ba, ano na lang daw po ang inaabangan natin talaga, ang pagdating ng Panginoon. Kaya habang inaantay natin ang Diyos, parang may mga pagkakataon po sa nitong lately, parang ang daming gustong sa'yo, di ba, parang ang manggulo ng buhay mo, kung ano-ano. Pero ganun talaga kasi nga po, nasa time of testing na tayo. Pero sinasabi po ng Diyos sa ating lahat na magpakatatag po tayong lahat. Sabi nga po, maging talagang lumapit tayo lalo kay Lord at lalo po nating talagang ibigay yung buhay natin. I-focus natin ulit yung mga sarili po natin sa Panginoon. Kaya po ngayon, ang topic talaga natin po ay ito. Sabi nga po, pakilabas na po yung PowerPoint. Ayan nga po, di ba, yung nga daw po, Greek word ng grace, di ba, yung tinatawag na charis. Ayan, yung mga dyan na, baka nagkasabing charis, yung mga ganun. Tapos, yung okaris nga po, di ba, na ibig sabihin, favor. Ayan, ang ibig sabihin ng grace ay favor. Tapos, may nakita po ako habang natingin nga ako sabi ko, ano ba yung grace? Kasi sinulat ko nga dito, di ba, yung grace, madalas makikita natin sa pangalan ng tao, di ba? Kahit ako po, na nagsasalita dito, ay iyon po ang pangalan, pero wala daw pong grace. Hindi, joke lang po. Pero sabi nga po, di ba, yung Mary Grace talaga, sabi ko, yung ba't ito pa pangalan ko? Dami-dami tuloy sa mundo. Tapos ang apelyido ko pa, ang dami din naman talagang pag sinearch mo yon. Hindi ko po Facebook lahat yun, ha? Iba-iba pong mukha yon. Kaya talagang nung kumuha ko ng NBI, 2 weeks ata bago ko yun makuha. Grabe no, ang tagal. Kaya di na ako nagtrabaho, hindi, joke lang po. Dahilan ko lang yun, di talaga. Tapos sunod po, sabi din po dito, pero may nakita po kasi akong isang paki-next nga po, title, yan sabi dyan, what in the world is grace? Ano nga daw po yon sa mundo? Sabi dyan, ang sagot niya doon sa kanyang tula ay, there is no one. Ayan, bakit po kaya there is no one yung sinabi niya? Paki-next po, sabi dyan, no matter who they are, sino man siya, no matter where they are, taga saan man yon, no matter how young or how old, there is no one. Sabi, next po, paki-next, no matter their successes, no matter of their failures, no matter how very rich, okay ka lang, nag-echo siya no matter how tragically poor. Sabi dyan, puro yan na, tawag po doon, contradict, di ba? Hindi yun, yung grace, nakikita daw po ba yun sa mga bata, sa matatanda, sa mga successful na tao, sa mga failure ba, sa mga mayayaman at mahihirap? Sabi dyan, there is no one. Paki-next pa po. No matter how great their strength, kahit gado yung pinakamalakas. No matter how profound their weakness, kahit yung pinakamahina. No matter if they wield power, gamitin man nila ang kapangyarihan nila. No matter if lost and forgotten, there is no one. Next pa po, paki-next din pa po yan. No matter how religious, no matter how profane, ito naman po yung walang Diyos. No matter if comfortable, no matter if living with pain, no matter if all alone, no matter if loved by many. At sabi dyan, there is no one. Next pa po, no matter who they are, no matter where they are, who isn't
impersonal, constant, desperate, immediate, ang sabi diyan, need for divine grace. At meron pa pong kasunod, no one is accepted, no one is omitted, everyone is like all live the same drama, all have but one hope. At ano lang po yon, yung grace. Kaya nga po dun sa nahanap ko, ano lang daw po ang talagang meron, sabi diyan, ang mismong grace nga daw po, ito po mismo si Jesus. Kaya hindi makikita sa katabi mo, hindi makikita kahit saan. Sabi po dito, ang grace nga po, di ba, hindi ito na-earn, kundi sabi doon, it was freely given. Tapos ito pa po yung mga meaning ng grace. Babasahin ko lang po, di ko papaliwanag kasi, gusto ko po maintindihan niyo po siya habang binabasa nga po. Sabi diyan, grace is a thunderous, expansive, powerful, and life-altering word other than God. There is no more important word that the human mind could consider and the mouth could speak. Sabi po dyan, no, other than God. Next pa po, grace is the ultimate spiritual game changer. It is the one thing that has the power to change you and everything about you. There simply is nothing comparable to God's grace. Lahat po yun, nakalagay talaga God's grace. Next po, grace explodes into your life in a moment, but will occupy you for all eternity. Ayan po yung panahon na pumasok si Jesus sa buhay po natin. You could dig into grace every day of your life and not reach the bottom of it. Sabi diyan, power and glory. Kahit nga po ang pag-aaral natin, ano ba talaga ang grace, ano yung mga meaning nun, di ba? Grabe, hindi matatapos ang isang buwan para alamin yon. Kasi mismong si Jesus yon. Grace is the bottomless, treasure-laden mine of divine help. Next pa po, sabi nga po ni di ba, yung kanta nga po, sikat na kanta ni John Newton, di ba, yung Amazing Grace. Ayan daw po, yung description niya sa Panginoon. Next po, grace is why God sent His Son into this world. Dahil po saan? Sa biyaya ng Diyos. To do for us what we could not do for ourselves. Dahil di natin kayang gawin. To transform us from what we are. Walang ibang makakapagbago sa atin, kundi ang Diyos lamang po. Sinners separated from Him. Ayun po talaga tayo. We are sinners separated from Him. Nung di pa natin tinatanggap si Lord, into what we are becoming. At ngayon na tinanggap natin si Lord, and sabi diyan, Christ-like and with Him forever. Paki-next pa po, sabi diyan, because you are God's child, grace is something you'll never deserve. Lagi naman pong itinuturo to sa atin, di ba? Grace is something that we'll never deserve, but can always expect. Thank you kay Lord kasi nandyan yung grace niya. Grace is a tool that God uses to transform you. But it also defines the nature of His relationship to you. Dahil sa grasya ng Diyos, that's why nakakalapit tayo sa Kanya. Grace will devastate you while giving you peace. Sabi yung devastate, di ba, ano yun? Yung basta negative yun, di ba? Tapos sabi dyan, while giving you peace of heart and rest of soul you have never experienced before. Salamat sa Panginoon. At next po, sabi na po dyan, sige, paki-next na. Yan. Grace will require you to confess your unworthiness, but will never, sabi dyan, will never, ever make you feel alone and unloved. Salamat sa grasya ng Panginoon. Grace will remind you again and again that you have no ability whatsoever earn God's favor, but it will dispel your fear of not measuring up. At next po, grace will confront you with the reality that you are way less than you thought you were, while it comforts you with the promise that you can be way more than you ever imagined. Salamat sa grace ni Lord yon. Sabi dyan, grace will call you to examine yourself with honesty and humility, but free you from being paralyzed by fearful introspection. Na Lord, salamat po sa biyaya mo, hindi talaga karapat dapat. Pero sabi dyan, no, and with honesty and humility, pero you are free from being paralyzed. Hindi ka na matatakot na papatawarin ba ako ng Diyos? Mahal pa ba ako ni Lord? At sunod, sabi po dyan, grace will ask you to admit your catalog of weakness. Talaga naman, di ba, na salamat sa biyaya ng Diyos kasi ang totoo, we are weak. Pero dahil kay Lord, nagiging malakas tayo. While at the same time, empowering you with newfound strength. Grace will keep reminding you of what you are not
hindi ka talaga to, hindi talaga mo to deserve, pero ibinibigay yun sa'yo. So you will receive God's welcome to what you can now be. At next po, sabi dyan, grace will make you sadder than you have ever been in your life. Alam nyo ba na kapag inisip nyo na grabe naman napakabuti ng Diyos, kaya minsan, ito daw po yung tatawag na grace in vain, na kung saan napakapagbiyaya na ng Diyos, pero naisip pang hindi ka karapat dapat. Totoo naman. Pero sana lumapit tayo sa Panginoon. Kaya sabi diyan, cause for joy and celebration that nothing or no one can take away. Na kung saan maging masaya o magalak ka because of that. At next po, sabi ito, grace will blow up your little kingdom of one while it introduces you to a much better. Ngayon na meron ka, di ba, more glorious king, sabi diyan, grace will work to expose your blindness while it gives your eyes to see. Sabi po dito, grace will drive you to the end of yourself while it holds before you the promise of fresh starts and new beginnings. At next po, dito na po tayo sa topic natin. Ay, iyan po yung sabi ko sa inyo, grace is a person and His name is Jesus. Kaya dyan po tayo ngayon sa next na. Ayan. Sabi po dito, di ba, sa Philippians 1:7, sabi diyan, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense of confirmation of the gospel. Sabi po dito, dito po tayo mag-focus sa last, yung naka-red. Sabi po diyan, ye all are partakers of my grace. Sabi po to ni Apostle Paul. Ayan. Paki-next na nga po. At ano nga daw po yung, ayan, bago tayo magtuloy, di ba? Ano ba yung sinasabi ng Bible about sa partakers? Pag sabi nga pong partakers, sinasabi ito na kabahagi. Sabi nga po ni Paul, sabi diyan, ye are all partakers of my grace. Sabi doon, dahil nga sa grasya ng Diyos na nasa Kanya, di ba? Lahat sila, kabahagi na sila ng grasya ng Diyos. Sa Bible nga po, nung sinerch ko yung mga partakers, meron po doon nakalagay, partakers of Christ's suffering, na normal pala sa isang Kristiyano na mag-suffer ka talaga. Kasi nga, di ba, kung ang tao nga na nabubuhay pa, meron siyang problema, ano ba ang Kristiyano, di ba, na merong Diyos na may nag-test talaga sa kanya, lalo na yung kaaway, di ba, talaga namang matindi. At sabi po dito, pero kahit may suffering, sabi diyan, partakers din po tayo ng consolation. Ano po yon? Ng reward, ang tawag doon, ng reward, o sabi nga po, yung ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi po yung 2 Corinthians 1:7, hindi na po yan nilagay dyan. Partakers din po tayo ng spiritual things. Kaya ibig sabihin, ikaw po, imbis na dahil Kristiyano ka na, ang ano nga po, itong partakers of my grace, para daw po to sa lahat ng mga Kristiyano. Dahil Kristiyano na tayo, yung mga spiritual things, yung mga bagay na makalangit, itong mga bagay na para sa Diyos, mas ayun na yung pinafocus natin. Partakers of power, dahil makapangyarihan si Lord, binibigay niya rin yung power niya po sa atin. Partakers with the altar, lahat ng mga ginagawa nga po, di ba, ng mga paglilingkod, lahat ng mga symbolism nung sa altar nga po, di ba, na kung saan it give greatness tsaka glory sa Lord, sabi doon, partakers din po tayo noon. Sabi dito, partakers din po tayo ni Jesus Christ. Partakers tayo ng promises ni Lord sa buhay, di ba, ng Panginoong Jesus. Sabi rin po dito ay partakers po tayo ng inheritance ng mga saints, di ba? Kaya lahat ng mga kayamanan, sabi doon, inheritance, benefits, at sabi nga po, we are partakers also of heavenly calling. Kahit nga po ang Holy Ghost, di ba, ibinahagi din po sa atin. Kaya yung mga heavenly gift, natatanggap po natin. Partakers tayo ng holiness. Kaya ang tunay na Kristiyano, di ba, is a holy, happy, and humble Christian. At sunod po, partakers din po tayo ng mga divine nature na kung saan hindi magets ng mga tao sa paligid, pero dahil binabasa mo yung Bible, naunawaan tsaka naiintindihan po natin. Pero sabi din po dito, ito naman yung mga hindi daw po tayo kabahagi. Ito naman yung mga hindi dapat natin pinapartakes. Alam nyo ba, sabi po kapag daw po sa Hebrews 12:8 nakalagay doon, na kapag daw po hindi dinidisiplina ang isang tao, di ba, ang isang anak ng Diyos, hindi siya totoong anak. Kaya ang totoo, partakers ka din ng discipline ng Panginoon. At sunod po, sabi din po dito, partakers, hindi rin po tayo partakers ng ng kabahagi ng kasalanan o marireceive na sumpa.
doon nga po sa Revelation 18:4. Kaya 'di ba nakita nyo ano yung mga ibibigay sa atin ng Panginoon? Lahat 'yon positibo po lahat. Kaya ibig sabihin kung wala ka sa Diyos, yun po yung mga mare-receive nila, yung mga bagay na hindi talaga maganda. Kaya po ngayon, sabi nga po diyan, sa Tagalog, babasahin ko po sa inyo sa Philippians 1:7, gaya ng matuwid na aking isiping gayon, tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Ayan, mahal na mahal sila ni Apostle Paul nan. Palibhasay, sa aking mga tanikala, ito po yung mga sa kanya, di ba, yung mga paghihirap. At sa pagsanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat nakasama ko ay bahagi sa biyaya. Ito po yung natawag na tayo po ay bahagi sa biyaya. Kaya alam niyo po ngayon, ang panahon natin ngayon, we are living in the dispensation of grace. Na kung saan, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo namumuhay pa ngayon. Kahit napakagulo ng mundo, kahit napakapangit na ng paligid, ang dami ng krimen, ang dami ng kasinungalingan, kasamaan, pero we are living sa grace ng Panginoon. At sabi po dito, dahil nga po body of Christ tayo, tandaan po natin na lahat tayo din ay miyembro talaga ng Church of Christ. Kaya nga po sabi diyan, as a fellow believers, okay na po yan. Sabi yan, who have trusted in the finished work of Christ on the cross, we are all partakers of God's heavenly grace. Ayan, naging partakers tayo ng God, heavenly grace. We who were once dead in our trespasses and sins and estranged from God by sin, have been forgiven of our sins and brought near to His throne of grace. Kaya ngayon, di ba, mula daw saan? Mula sa pagkaalipin ng kasalanan, tayo ay pinatawad, niligtas, at sabi doon, mamumuhay na tayo nakasama si Jesus. Sabi nga po sa last, through faith in Christ Jesus, our Savior. Kaya po sabi dito, we all one day stand together. Alam niyo po ba kung saan? Sa excellence, risen, ascended, and glorified bodies. Na kung saan pag bumalik na po ang Panginoon, di ba? Dahil tayo, we are living in that grace, we are acknowledging, we are connected to the Lord, close tayo sa Panginoon, at meron tayong personal na pagkakilala at relasyon sa Diyos, ayun po yung mangyayari sa atin. Kaya nga po, meron ditong picture, ayan, yung bata nga na yan. Ayan, tayo minsan, nagiging ganito tayo. Kapag nga daw, di ba, kinakorek tayo, kapag may sinasabi sa atin, nakakasawa ka na, paulit-ulit na yan, di ba? Yung mga ganun. Yung pastor nga ngayon, sabi niya, meron daw isang bata na tinawag niya tong troubled na boy, na kung saan, kasi yung bata niya, nakikita niya ang miserable ng buhay. Nakita niya yung kabataan na yun na kung saan talagang, kung kinakausap niya, kasi sabi nga po, itong pastor na to, kahit ang mga pastor naman talaga natin, di ba? Ang mga pastor talaga, meron silang puso, di ba? Sa bawat mga miyembro. Kaya yung pastor na yan, sabi niya, I love that troubled boy, I love the kid, I like the kid, I want to see God work in his life. Kaya kapag kapag may mga members sa church, di ba, na lumiliko ng landas, o kaya di nakikinig, nagpapasaway, di ba? Na-hurt sila, nahihirapan sila na sana naiintindihan mo yung mga sinasabi, sana tinitake heart mo to, tsaka yung correction, masakit, pero para to sa good natin, di ba? Yung parang masakit yun ngayon, pero maintindihan mo yan sooner or later, di ba? At sana asap nga po. Tapos sabi, dahil di nga siya nakikinig, kaya sabi doon, nung pastor na yun, di niya tuloy nararanasan yung blessing ni Lord sa kanya. Sabi niya, unless he listened to me, it was unlikely that he would ever turn his life around. Na kung saan yung buhay niya na miserable, magiging maayos daw sana. Kaya sabi niya po doon, we need to realize na siya mismo, nagasalita siya noon, sabi niya, I am not much. Sabi niyan, whatever is accomplished in my life and ministry is entirely attributed to the grace of God. Ayun yung narinig kong preaching ni Pastor yung Wednesday na siya nga yung pumalit niya sa akin dito, na sabi niya, wala siyang, narinig ko yun sabi ni Pastor na wala naman daw talaga siyang yung tapang, tsaka lakas naman talaga ng loob. Pero kung daw meron siya sa ministry, yung meron siya na ginagawa niya ngayon, di ba? Dahil yun sa grace ni Lord. Kaya totoo, ganoon naman talaga tayong lahat. Wala naman talaga tayong kahit anong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Pero lahat ng meron tayo ngayon, dahil yun sa grasya ng Diyos. Kaya nawa, huwag tayong maging ganito na kung saan nakakalimutan natin na may dapat palang itinuturo sa atin na kapag narinig natin, pagpapalain pala dapat tayo. At ginawa din po natin. Next po, sabi niya diyan, kasi sabi niya doon,
By the grace of God, I am what I am. Nasabi po ba natin yon na by the grace of God, I am what I am. Hindi yung dahil ako lang to kaya ko talaga to, malakas talaga ako, magaling talaga ako. Kundi, sabi nga, di ba, we give all glory to the Lord. Kaya nga po sabi dito, tinuro niya yung sa 1 Corinthians 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan, sige, paki-next na po. Sabi diyan, sa 1 Corinthians po yan, grace of God is available to every Christian. Sabi nga po, ang grace ni Lord, kung ikaw ay Kristiyano, available yun sa'yo. Kaya nga po sabi sa verse na yan, paki-next na lang po, sabi diyan, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Na nung tinanggap mo si Jesus, ano daw ang binigay sa'yo? The grace of God. Sa 5, sabi dyan natin, everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. Ayan po yung sinasabi na ang grace ni Lord, sabi doon, it was given to every one of us. Sa letter B naman po, grace of God had always been available to them. Kanina, binigay sa atin. Ngayon naman, had always been available to them. Sabi diyan, yung kanina sabi nga doon, una pa lang sa umpisa hanggang ngayon. At sinasabi nga po kasi sa 6 at 7, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that he come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ano po, bakit tayo nabubuhay ngayon sa grace ni Lord? Kasi ito po yung antayin natin, no? We are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya magpa-under talaga tayo sa grace ni Lord. At letter C naman po, sabi diyan, grace of God would always be available to those Christians. Kanina sabi doon, di ba, it was given, sabi diyan, will be, sabi doon, would be, at yung sabi nga, had been. Ibig sabihin sa past, present, at saka sa future natin, andyan pa rin po ang grace ni Lord. Kaya nga po sabi dito, kaya nga, yung sinasabi ni Paul, di ba, na yung grace ni Lord, it is always sufficient for each and every one of us. Sabi nga po, di ba, yung sinasabi doon na ini-able tayo ng grace ni Lord para gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, di ba, yung mga pagkakataon, di mo naman talaga kayang tumayo sa harapan ng mga tao, di mo naman talaga kayang magsalita sa kanila, pero dahil sa grasya ng Diyos, kaya ka nandiyan. Sabi nga, di ba, enabling us to live the life He has called us to live. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya po yung buhay natin, ayun yung napapamuhay natin sa tulong po ng Panginoon. Kaya ito na po yung sinasabi niya dyan. Paki-next na po. Sabi po sa number 1, ito po yung necessity of God's grace. Ano daw po ba ang needs? Nandyan po yan, paki-next na lang. Sabi dyan, ano po yung needs or necessity of God's grace? Sa Genesis nga po, Genesis 6:8, sabi po dito, but Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Everyone else perished in the flood, but Noah found grace. Napansin niyo po dito na hindi naman po talaga, nung panahon po ni Noah, parang same time ng panahon natin ngayon, na ang mga tao nagiinuman, nagpapakasasa na kung saan, nagpapakasaya, nakalimutan na ang Diyos. Diba? Ngayon nga, ang dami-dami mo nang marinig na mga na-offend kapag sinabing, oh, bawal bakla, bawal tomboy, uy, bawal yung ginagawa mo, tapos sasabihan ka pang mapanghusga. Pero ganun na rin talaga yung panahon natin ngayon. Sabi nga po, diba, pero nung panahon na yon, hindi naman daw po sabi dito na si Noah talented siya nung time na yun eh. Kaya siya siguro nakapound ng grace sa Panginoon. Kung talent lang talaga, edi sigab lang ang nakapound ng grace sa Panginoon, di ba? Thank you kay Lord kasi we found grace in the Lord, di ba? At sabi nga po, di ba, hindi rin naman daw po, sabi doon, hindi rin naman daw si Noah yung talagang, yung sinasabi ngang, yung sikat na tao, di ba? Kaya nga, di ba, nung gumagawa siya, pinagtatawanan siya ng mga tao. Kasi hindi naman talaga siya kilala. Napakasimpleng tao niya nga lang daw po nun. Pero ano bang sinabi doon? Di ba? Bakit naka-found ng grace si Noah sa Panginoon? Dahil po, close siya sa Panginoon. Nung panahon na sinabi ng Diyos na Noah, gumawa ka ng arko, di ba? Sabi doon, yung letter O sa Noah, di ba? Nag-obey siya. Sinunod niya ang Panginoon, kaya dahil narinig niya ang Diyos at sinunod niya yun, di ba? Kaya ibig sabihin, sinasabi daw po doon na, ay, itong si Noah, ano to? Malapit to kay Lord.
Kaya nawa, sa panahon daw po natin ngayon, di ba, dapat makakapang daw tayo ng grace sa Panginoon kung alam natin si Jesus ay totoong nasa sa atin. Kaya ang grace is necessary for what? Para saan ba yung grace na yan? Una po, sabi dito, for salvation from sin's penalty. Na kung saan lahat po kasi tayo, di ba, we are, anong sabi doon? Kahapon, nag-campus ulit kami, tapos dahil si Rex, sabi niya, ituturo niya yung ang tawag doon yung patunay na mahal ka ng Diyos, God loves you, ganon. Tapos doon nga, di ba, may nakalagay doon na, yung niligtas ka niya, di ba, yung binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Tapos sa next na picture nun, di ba po, kung naalala niya, tinuro yun sa atin na bago ang tawag doon, mag-evangelism sa complex. Di ba yung next na picture nun, impyerno. Kasi ang totoo talaga, ang tao talagang kung hindi dumating si Jesus, di ba po, impyerno talaga ang bagsak nating lahat. Pero salamat sa grace ni Lord, di ba? Salamat kay Jesus. Kaya sabi diyan, it was necessary for salvation from sin's penalty. Sabi nga po, di ba, sa Luke 18:27, which had believed through grace, na lahat ng maniniwala, saan? Through sa grace, sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, na ang totoo naman talaga, di ba? Sabi diyan, it is by grace of God that sinners come to faith in Christ for the forgiveness of their sins. Ang katotohanan, di ba? Nung time na tinanggap natin si Lord, di ba? It was His grace. That's why nakilala ka niya. That's why nakilala mo siya. Sabi nga, di ba, we need to be thankful na meron palang nag-share ng Word of God sa atin, may nag-invite sa atin, di ba? Dahil sa bagay na yun, di ba, ibig sabihin, love kasi tayo ni Lord. Sabi nga sa Romans 3:23, di ba, na-memorize nyo na, di ba? Pero ito hanggang 25 to. Nasabi po dyan, therefore all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ayan po, nakasunod, which kayo daw po sa pagre-redeem ni Jesus sa atin, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Siya po yung naging kahalili, di ba, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Na ang totoo, di ba, na tayong lahat talaga naman, natin, yung sabi nga po dito na lahat talaga tayo, di ba, talagang nagkasala, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa grace niya, kaya tayo naligtas. At sabi po dito, ang grace, di ba, ito ay yung faith na yon, di ba, it is the result of God's grace. Bakit ka nagkaroon ng pananampalataya? Dahil yun sa grasya ng Panginoon. Ang totoo yung sinasabi nga, di ba, ano yung faith? Na kapag umupo ka dyan sa upuan nyo, di nyo ba alam, baka sinira ko yan, di ba? Tapos upo kayo dyan. Yung faith, di ba, umupo kayo dyan, alam na upuan to, ang use nito para umupo, di ba? Yung pag binuksan natin, para upuan pala. Tapos pag binuksan natin yung gripo, di ba, hindi ka naman mag-iisip, may tubig ba ngayon? O wala, baka wala, huwag na nga lang magbuksan. Di ba, di ba tayo ganun, kundi bubuksan mo talaga bago mo maisip na na sa mo malalaman, wala ata, wala pala. Pero ang totoo, meron yun, di ba? Kasi sa grasya yun ni Lord. Sabi po dito, believing is the result of God's grace. Bakit tayo naniniwala? Dahil po yun sa grasya ni Lord. In other words, sabi po dyan, it is by God's grace that a person is saved from penalty of his sins. Hindi na pwedeng magtanong, kaya nung naligtas tayo, di ba, tinanong nyo ba isa-isa yung nagpatanggap sa inyo na, teka, paano yung kasalanan ko ng ganito? Anong nangyari? Sinong gumanyan? Naganon ba kayo? Di ba, hindi nyo naman tinanong, naniwala na kayo na pinatawad na ako ng Diyos, nilinis niya na ako dahil tinanggap ko siya, ngayon bago na ako. Di ba, ganun yung pananampalataya. Pangalawa, sabi po dito, grace, sabi po dyan, is necessary for salvation from sin's power. Kasi ang katotohanan nga po, di ba, na ang kaaway, di ba, kung wala kang Jesus, mabilis kang matemp, mabilis tayong matukso, mabilis tayong gumawa ng kasalanan. Kaya sabi doon, yung laging sinasabi, di ba, yung sinasabi ng mga taong, hindi ko naman sinasadya, hindi ko talaga yun ginusto. Nagdilim yung panahon ko, kaya kita nasapak. Yung mga ganun, di ba, pumikit ka kasi, kaya nagdilim. Hindi, joke lang. Pero di ba, ang katotohanan, kasi wala yung grace ng Panginoon. Kaya sabi dito, di ba, kaya tinuturo sa atin, prayerful is powerful. Kaya di ba, tuwing nag-pray tayo, pinapalakas tayo ni Lord. God's word is powerful, di ba? Tuwing nagbabasa ka ng salita ng Diyos, lumalakas ka din. Kaya nga po, di ba, sabi ni Charles Spurgeon, para praise lang to, di ba, pag binasa mo daw ang Bible, ilalayo ka nito sa kasalanan. Pero kapag lumayo ka sa Bible, ano mangyayari? Yung kasalanan, lapit ng lapit sa iyo.
Kaya ganun lang daw po kasimple yung mga bagay-bagay. Sabi diyan, Christians always struggle with the personal sins. May mga Kristiyano na lagi nagsasabing, ayoko talaga, pa ulit-ulit yung gantang bagay, di ba? How are Christians to experience victory over the sins that plague them? Ano daw po? Yung mga kasalanan na laging lapit ng lapit, laging nagagawa, lagi na lang ganito. Sabi doon, tumingin ka sa biyaya ng Diyos. Nang sa gayon, maisip mo na dahil mahal na mahal mo ang Panginoon o nating lahat, hindi mo na siya magagawa pa. Sabi po dito, the child of God has a constant and ongoing need for God's grace. Kaya po hanggang ngayon, di ba, hindi nawawala sa church natin, di ba, o kahit sa pagtuturo natin, si Jesus. Kasi hanggang ngayon, siya ang kailangan natin. Kahit nasaan ka, siya ang kailangan natin. Nag-aaral, nagtatrabaho, nagpapalaki ng pamilya, nagpapalaki ng anak, ng tiyan, hindi joke na po. Di ba, kahit ano nga daw pong ginagawa, ang saya niyo pag ganun, no? Hindi, pero ayun nga po, di ba, kailangan natin ng Diyos talaga. Kaya nga po sabi dito, meron pa dito, di ba, sabi niya, so that He might not be empowered by sins. Kaya nga, di ba, pag kailangan natin, Lord, laging sigaw natin, Lord, tulong, Jesus, help us. Di ba, laging ganun kasi, kailangan natin ang Panginoon. At letter C po, sabi dito, grace is necessary for salvation from sin's presence. Paulit-ulit yan, di ba? Next naman kanina yung pakapangyarihan ng kasalanan. Ngayon, yung kasalanan, nandyan yan palagi. Kaya wag kang magtataka na, tinanggap ko na si Lord, okay na ako, ba't ako nagsinungaling nung kailan? Ba't ko nasapak yung kaibigan ko? Ba't ganyan-ganyan? Kasi araw-araw, kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Kaya nga meron akong, hindi ko alam kung sino yung sinabihan ko na kapag sa church ba, kaya sabi niya nga, di ba, lagi daw siyang naglalaro doon sa bahay na, kaya sabi ko, sige sa church ka, mamunta ka doon. Kasi pag Sunday ba, magbubungangaan ba tayo doon? Pag Sunday ba, maglalaro, tara, laro tayo gab ha, ML tayo ha, nga ba magkatabi ka, ganun ba? Di ba, hindi? Kasi alam natin, di ba, na sa church, talaga naman na itinuturo sa atin yung mga dapat natin matutunan. At dahil nandyan, dahil si Jesus yung, nasa natin, di ba, nasa kalagitnaan natin, lahat ng mga kasalanan, nawawala yon sa presensya niya. Hindi nga lang daw po kasalanan, kahit ngayong kalungkutan, problema, at kung ano-ano pa. At sabi niya po dito, isang sad na reality, sabi po, kung Kristiyano ka, you are anticipating heaven. Hanggang ngayon po ba, ina-anticipate pa natin yung heaven? We are waiting pa rin po ba sa coming ni Lord? Bukang bibig mo pa rin po ba yung, Lord, dumating ka na? O kapag may problema ka lang? Pero sa normal na araw, ayaw mo bang makasama si Lord, di ba? Yung mga ganong pagkakataon. Sabi doon, dapat daw, dahil Kristiyano ka, you are anticipating of that. Pero sabi doon, if you are not Christian, you will surely go to hell. Ayan, kahit minsan, di ba, may mga Kristiyano daw po, napupunta pa rin sila ng impyerno. Bakit? Kasi nalilimutan nila na ang dapat pala, yung tinuturo ng Panginoong Jesucristo, yung relasyon mo sa Kanya, dahil nandyan siya sa'yo, at nagiging tama yung buhay mo. At sabi rin po dito, sa 1 Peter, paki-next po, ayan nga ba yun, sabi dyan, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Na sinasabi nga po dito, di ba, ano daw po yan, dapat talaga namang lagi kang handa, di ba, you are expecting, lagi ka talagang, ang hope mo, di ba, yung talagang very hope natin, si Jesus talaga, di ba, talagang you are always looking sa Panginoon. Kaya nga po sabi, therefore, it is by grace that a sinner is saved. Hindi po sa galing, ang galing kasing mag-preach nung nagsalita doon, kaya naligtas yun. Hindi po doon, kaya sa grace yun ni Lord. Sabi yan, from the penalty, lahat tayo, naligtas tayo, di ba, dahil sa biyaya ng Diyos. Mula saan? Sa mga kasalanan natin na dapat tayo ang magbabayad. It is a grace that Christians save from the power of his sin. Hindi dahil, ang galing niya, siguro dahil lagi siyang nagpipray. Siguro dahil lagi siya nagbabasa ng Bible, tsaka ang tagal niya na kay Lord, kaya hindi siya nagkakasala. Hindi po yun totoo. Ang totoo, kung meron siyang Jesus, dun niya lang yun mararanasan na, yung sabi nga, di ba, hindi naman talaga totoo yung word na sinless. Sabi lang doon, naliless lang yung sin natin. Kasi kung perfect ka na, nasa langit ka na, di ba? At kung hindi, edi nandito ka pa. Yan, next po, sabi po dito, ano bang sinasabi ko? During the course of ayan nga po, di ba? Kaya sinasabi nga po, na wala nga daw pong magsasabi na whatever this thing called grace, we have not yet established
what grace is to this point. And sabi po, and next po, paki-next na po natin, hindi ko nababasahin yan. Dito na tayo sa nature of God's grace. Kanina, yung needs. Bakit daw po natin kailangan ng God's grace? Dahil para nga daw po sa ating salvation, sa power ng sin, at sa presence, di ba, ng kasalanan sa atin. Ngayon po, sabi ko nga, nilagay ko nga dito ng totoo, ang daming description, di ba, ng grace. Kasi si Jesus, ang dami niyang itinuturo sa atin, di ba? At sabi nga po, ang dami din, at saka kulang nga po yung isang buwan, di ba? Kulang naman talaga yung 1 month na, ay, ang team natin ngayon, grace. Kasi ang totoo, hindi lang naman talaga April natin kailangan yung grace ni Lord eh. Mula January hanggang December, mula sa unang taon hanggang sa mga susunod pang taon, kailangan natin ang grace ni Lord. At sabi nga po dito, di ba, ito yung nature ng grace ni Lord. Ilan lang po ito. Sabi diyan, grace has to do with God's favor. Kaya nga po, di ba, ano yung charis or yung charis, di ba? Sabi doon, it is the favor of God. O yung grace nga, di ba? Tinatawag nga siyang favor nga po, di ba? Kaya sa Luke 2:40, nakalagay diyan, and the child grew, si Jesus po yan, and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Ayan, yan po yung sinabi na habang lumalaki si Jesus, ito po yung nasa kanya. Filled with wisdom, and grace of God was upon him. Kahit kay Jesus, nasa kanya ang grace ni Lord. Nasa kanya ang grace of God. Sabi diyan, did the Father, may tanong dito, did God the Father like the Lord Jesus Christ when He walked the earth as a child? Sabi diyan, He did. Sunod, sabi pa po dito, was He kindly disposed toward Him? Of course, He was. At pangatlo, did God the Father bless His Son at that time? Obvious naman po na nakita natin, pinagpala talaga ng Ama ang kanyang anak. Kaya po sa atin ngayon, di ba, lahat ng mga nagpapa-under ng grace ni Lord, di ba, binibless niya talaga. Kaya nga po dito, therefore, it is obvious that whatever else grace signifies, it must include favor towards someone. Dahil nga po natanggap natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, di ba, yung dapat sa atin din, di ba, sinishare din natin to, na kung saan mapagbiyaya pala ang Diyos. Kaya dati ko nagiging mapagbiyaya ka din, na hindi si Lord lang ng si Lord. Kundi pag nakita yung buhay mo, masasabi talagang you are living sa grace din ni Lord. At sabi nga po dito, di ba, sabi pa diyan, being kindly disposed towards someone, blessing in some way. Kaya nga po sabi sa Romans 1:7, to all that be in Rome, sabi diyan, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father, the Lord Jesus Christ. Diba, lagi natin inasabi yun yung grace and peace, diba, yung laging greetings natin, diba, kasi sinasabi natin sa mga tao yung kapayapaan, yung biyaya ng Diyos ay sumakanila. Kaya nga po sabi dito, diba, ito yung talagang common na greeting nga, 'di ba? Pag binasa natin yung mga sulat ni Apostle Paul, 'di ba? Yung grace ni Lord, 'di ba? At next po, sabi po dito, ayan, sabi po diyan, no grace, no peace. Alam niyo kung bakit? Dahil ang totoo, 'di ba, kapag wala talaga ang favor ng Diyos sa atin, mawawalan tayo ng kapayapaan. Di ba yung pagkakataon na hindi mo naman talaga alam yung gagawin mo sa araw-araw o kaya pupuntahan o sa paligid, di ba? Pero dahil meron kang grace ni Lord, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Tapos meron pang, di ba, no Jesus, yung no as in, yung kilala mo si Jesus, alam mo rin yung kapayapaan. Kaya dahil yan nga, yung grace nga, di ba, it is Jesus alone. Sabi nga po dito, and if by grace, sa Romans 11:6, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Tandaan po natin yan. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Sabi nga po, kung ang grace pala, ino-earn pala yon, kasi dahil ang sipag ko, dahil ang sipag mo, di ba, ang sipag mo basa ang Bible, 1,000 monthly ang Bible reading mo, kaya siguro may grace talaga si Lord sa kanya. Hindi daw po yan ganun, kundi lahat tayo dito, we are living sa grace ni Lord. Kasi ibinigay niya po iyon sa ating lahat. Kaya hindi mo yun i-earn, i-work out, di ba? Kasi nasa sayo na yon. Ano na lang po ang gagawin natin? I-receive mo yon, at the same time, mamumuhay ka na may grace ng Lord. Paano mamumuhay ng may grace
ni Lord, di ba? Na talaga namang obedient ka sa Panginoon, humble, tsaka tapat ka naman talaga sa pamumuhay mo sa Panginoon. Kaya nga po, sabi dito, paki-next na po yan, sabi diyan, how important is this to understand? Ayan, sabi diyan, you cannot earn nor will you ever deserve salvation from the penalty of your sins. You cannot earn nor will ever be deserved salvation from the power of sin in your Christian life. No Christian ever earns sabi diyan, or deserves any of God's blessing, no matter how obedient and consecrated his life is. Kaya sabi po doon, di ba, walang ibang deserving. Pero salamat sa Panginoon kasi binigay niya na. Kaya di ba, dapat sabi nga, na sana nakikita yun sa buhay natin, na sana dahil namumuhay ka sa grasya ni Lord, di ba, nagiging maayos na yung ginagawa daw po natin. Sabi nga, ang grace, hindi siya katulad ng grades. Ayan. Kasi nung kailan, ilang beses ko na itong narinig, nung nag-swimming nga, narinig ko kasi sabi ko, ba't di kayo ma-attend ng gawain? O kaya, anong ginagawa nyo nung mga nakaraan, di ba? Anong sagot nila? Ay, po kasi nagawa po kami ng school works. Kaya isulat ko tuloy ito, kasi nga, ang grades, hindi siya katulad ng grades. Tapos kahapon, ganun din yung mga estudyante, tinanong ko, kamusta naman yung blended learning? O kamusta naman yung set A, set B? Nakaka-stress, kasi wala daw silang tutunan, sana ganyan-ganyan, ang dami nilang sinasabi. Ganun din ba sinasabi nyo? Ay, hindi, joke lang. Sa mga estudyante po dito. Pero sabi nga dito, hindi siya katulad ng grades. Alam nyo kung bakit? Na todo aral ka to the point na stress ka na. Makuha mo lang yung mataas na grades. Diba? Yung tipong talaga namang kukulitin mo mamata mo, penging baon, penging pambiling project. Diba? Kahit sila, ini-stress mo. Pero ang grace, sabi doon, kusa mong mare-receive kasi mapagbiyaya ang Diyos. Na kung saan, di ba, yung hindi yan katulad, yung grace, ito kasi kaya naisulat ito kasi meron ngang sa Corinthians ba yun, na kung saan sabi doon, they receive grace in vain. Na kung saan hindi ganun yung grace, ayaw ni Lord na ma-prostrate ka dahil tinuturo yung grace ngayon, kalan, pilitin ko sarili ko, maging mabait talaga ako, hindi ganun. Kundi sabi doon, mamumuhay yun, mag-aano yun, lalabas yun sa'yo, as if si Jesus yung namumuhay sa buhay mo. Naintindahan po natin. Tapos sabi rin po kasi dito, nasabi niya doon na, at, ayan na yun. At sabi nga po kasi meron, at saka nilay ko pa ito, at kung alam mo, sabi kasi, you will live happily and not critically. Kasi maraming mga tao na nagiging critical na hirap ipag-combine yung gantong bagay, compare, di ba? Eh, ang totoo naman talaga, ang grace ni Lord, talagang ayun na yun na kung saan pagmahal mo ang Diyos dahil mahal ka niya, ayun yung mararanasan mo. Tapos dito nga, may picture po dito, paki-next na lang. Ay, nakasulat lang. Salamat sa gumawa. Ayan, may picture talaga yan. Isipin niyo lang, picture to. Ayan. Si Abraham, si Joseph, si Job. Di ko kasi nag-double check, sorry. Si John the Baptist at saka si Paul. Ayan. Edit nga muna ako, wait lang. Tinatawa kasi kayo eh. Hindi, pero ito po mga taong to. Ayan, lahat po sila, sabi nga po, they receive God's grace. Ayan, si Abraham, nung pinili siya ng Diyos, dahil yun sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, di ba, pinili ka ba ng Diyos? Dahil yun sa biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng masabi na, ay, si Abraham lang naman, si David, si Daniel, yung mga favorite nating Bible character, di ba? Ay, siguro, si Joseph, di ba? Ayan, yung mga yan, ay siguro sila lang yung may favor kay Lord. Kasi siguro, ang galing nila, siguro ganyan sila. Pero alam nyo ba, ayan nga si Abraham, di ba, ano siya? Di ba, kung tutuusin, tinatawag nga rin siyang barren. Ilang taon na, bago siya nagkaroon ng anak, di ba? Tapos tapos sabi nga doon, di ba, under pa siya sa tatay niya pa si Terah, di ba, na kahit yung pangalan ni Abraham, di ba, ipinangalan sa buwan na kung saan Diyos-Diyosan ng mga panahon na yon. Kaya, di ba, hindi, makikita nyo na dahil sa grace ni Lord, hindi dahil ay, Kristiyano to, kaya to may pabor, ay, ganyan to. Ay, pero totoo, may pabor ka talaga pag Kristiyano, katandaan mo yun ha. Next po, si Joseph naman, di ba, sabi nga po diyan, na-imprison siya, pero bakit sinabi na it was by God's grace? Kasi meron siyang natutunan sa panahon na yon. Di ba, kung magyayabang sana si Joseph mula dun sa kabataang mayabang, di ba, na nakita ko sa panaginip ko, lahat kayo lulud sa akin. Sabi niya sa mga kapatid niya, di ba, kahit yung sun and moon na
ano nga daw po ng nagre-represent ang nanay tsaka tatay nila. Kaya nainis, di ba mga kapatid niya, ano, kahit si mama tsaka papa lulod sa'yo. Parang kung sa, ang kapal naman ng face nito, pwedeng sabihin natin yan, di ba? Pero sa kanya, di ba, sa grace ni Lord, nung na-imprison siya, di ba, talagang tinuruan naman talaga siya ng Panginoon. Kahit nga po si Job, di ba, anong sabi doon? Yung trials niya, dahil din yun sa grace ni Lord. Ang totoo, di ba, dahil nag-undergo siya sa bagay, napansin nyo, naalala nyo yung sinabi ni Job, sabi niya doon, sana namatay na lang ako, hindi lang sana ako binuhay ng Diyos. Noong una, pinapupurihan niya yung Diyos, pero habang umuusad yung chapter by chapter, di ba, parang sinisisi niya na yung nabuhay siya, na sana ganito na lang. Tapos habang nagsasalita siya, di ba, anong sinabi ng Diyos sa kanya? Nasaan ka nung ginawa ko to? Nasaan ka nung pinapakain ko tong mga buhaya na to? Nasaan ka nung inano ko yung mga ganyang bagay? Di ba, anong nangyari kay Job? Di ba, nagpakumbaba siya at nagsabi siya sa Diyos na wala akong nalalaman. Di ba, nasabi niya na hindi ako, wala siyang ibang masabi kundi papurihan na lang ang Panginoon. Sunod po, si John the Baptist, di ba? Anong sabi niya? Ang totoo, naka-prophesy na talagang, talagang mamamatay naman din talaga siya, di ba? Pero doon sa ang tawag doon, yung pagiging martyr niya, di ba, na kung saan ang tapang-tapang niyang ibahagi, di ba, yung word of God at sabihin na magsisi yung mga tao sa mga kasalanan nila, it was also by God's grace. Dahil si Lord ang nag-lead sa kanya. At sunod po, yung kay Paul, di ba, sabi po kay Paul, meron siyang thorn of flesh. Ni-research ko talaga yung thorn of flesh na to. Paulit-ulit talaga ako naghahanap kung ano ba talaga to. Pero ang mga nakita ko nga doon, di ba, sabi doon, baka si Paul meron siyang poor eyesight, ganon, o kaya naman baka nga daw po, ano man tawag doon? Dahil nga wala siya asawa, baka malungkutin, ganon. Pero baka lang to ng mga Tapos meron pa doon na, o kaya naman, dahil sa paglilingkod niya kay Lord, di ba, yung lagi siyang pinipersecute, pero dahil sa bagay na yon, di ba, dahil nga sa thorn of flesh na yon, di ba, it was by God's grace. Kasi anong sinabi ni Lord sa kanya? Di ba, my grace is sufficient. Sabi doon, di ba, 3 times niyang pinag-pray, Lord, alisin mo to, alisin mo po tong gantong bagay sa akin, kasi itong nagpapahirap sa akin, nakasalanan na to. Pero, di ba, ano nangyari? Hindi inalis ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, na mapurihan pa rin siya. Kaya yung mga tao na yan, di ba, lahat ng naranasan nila, dahil po yun sa grace ni Lord. Kaya sa number 3, last na, the means of grace. Dito, ito naman na po tayo. Ito naman na yung time na, ano naman po yung dapat natin gawin. Just because grace is not something that a person can earn by working it, though wala naman talaga tayong dapat gawin, pero bakit may nilagay dyan na means of grace? Does not mean that grace is not something that a person can acquire by working for it. Tandaan pa rin naman po natin na hindi porket na pagbiyaya ang Diyos, gagawin na po natin siyang lisensya na tao kasi ako kaya ako nagkakasala. Hindi ka na tao, hindi ka na tao lang. Ikaw po ay tao na Kristiyano. Ikaw ay tao na merong Jesus. Na kung saan si Jesus, siya yung tutulong sa atin. Kaya nga, di ba, sabi, ibinigay si Holy Spirit. Kaya kung ikaw yung dating taong talaga nang makita mo lang kahit sa'yo, masasapak mo na, di ba? Na nagkakaroon na yun ng fruit of the Spirit, nagkakaroon na ng self-control yun, na hindi na yun ang sinasapak mo, yung pader na lang. Di ba? Para hindi naman siya mabugbog. Pero hindi pa rin yun, di ba? Pero sabi nga po dito, kaya tandaan po natin na hindi porket hindi yun na-earn, aabusuhin mo na yun. Kundi sabi doon, i-work out pa din natin as the same thing na we are working out our salvation with fear and trembling, di ba? Same din na kung saan yung grace, saan nakikita siya sa atin. Yung parang dahil grace yung tinuturo sa atin, di ba? Ikaw mismo parang hiyang-hiya ka na dapat mabuhay ako na talagang nakakalugod sa harapan ng Diyos. Na kung saan sabi nga po dito, di ba? Ito yung mga halimbawa nga po dyan. Hindi, meron pala ako sinabi dito. Nilagay ko dito, sabi ko, parang ganito yan. Bakit ka nasunod sa Diyos? Kasi naligtas ka na, di ba? Bakit? Meron bang tao na sumusunod siya sa Diyos pero wala siyang relasyon? Di ba mahirap yon? Ganon din daw po yung grace. Bakit ka nagawa ng mabuti?
Kasi bunga yon ng grace ni Lord sa buhay natin. Kaya ibig sabihin, kung ikaw yung totoong tao, naranasan mo yung grace ni Lord, naranasan mo talaga yung biyaya ng Diyos na ito na sinasabi, di ba? Ikaw din yung tao na mag-work na kung saan in your life, it will be seen. Makikita po yon sa buhay natin. Kaya ito yung una, sabi diyan, yung speaking. Sa atin, di ba, tinuturo sa atin na sana sa pagsalita natin, di ba, it builds people, di ba? Nakaka-encourage sana yan, nakakapag-instruct, exhort. At sabi nga, may mga nakalagay dito na, ay sa Ephesians 4:29 muna, sabi po dyan, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the heavens. Na kung saan wala daw po sanang, walang salitang nakakapag-corrupt, di ba? O yung sinasabing hindi good words diyan sa bibig na yan. This means that you are an instrument through which God gives grace to other Christians by means of the words that you speak to them. Nasabi po dito, na yung mga words na yun, di ba? That edify and encourage, di ba? Yung kapag sinabi yung salitang yun, nagsalita ka, di ba? Talaga namang na-encourage o talagang nalilift up yung tao. Sabi yan, words that instruct and exhort, di ba? Kaya lahat tayo, di ba, tinuturuan tayo, talaga namang tiniteach sa atin yung path of righteousness. At sabi po dito, words that benefit and bless. Na kung saan yung mga salitang yan, di ba, it will speak life, na kung saan pag sinabi mo yun sa taong yun, lalo siyang yung talagang magiging magana na siya, talagang kikilos siya, na maumuhay siya na talaga naman punong-puno ng pag-asa. Kaya nga po sabi dito, ito yung ang halimbawa niya kasi doon, nung binabasa ko ngayon, ito nga daw po yung mga preacher, di ba, yung mga nag-share ng Word of God, na dapat dahil nga preacher nga po sila, di ba, talagang sinasabi nila yung words of edifying, encouraging, nag-i-instruct, nag-exhort, yung nagbibigay nga ng benefit sa mga tao through those words na mula naman talaga sa Bible at blessing na mula rin sa Bible. Kaya kompleto yun, di ba, na tinuturuan tayo sa lahat ng mga sinasabi. Kaya sabi po dito, di ba, sabi diyan, the preacher must be understood to be one who God uses to minister grace to the hearer. Since salvation is by grace through faith, and sabi po dito, response to preaching of God's Word. Kaya nga po, di ba, sabi, may mga pagkakataon na, yung mga naman, para naman sa mga nag-share ng Word of God, meron siyang sinasabi dito na, ang totoo daw, madali lang naman sa ibang tao na i-ignore, i-refuse, sabi doon, yung wag pansinin, yung tinuturo nila, o kahit nga daw wag umattend ng mga gawain. Pero sabi po dito, pero tandaan pa rin natin, na dapat ikaw pa rin yung speak grace sa buhay ng mga tao. Kasi di ba, ang totoo, kahit paulit-ulit yan ganyan, darating yung panahon dahil nakikita niya ang biyaya ng Diyos na naririnig niya hanggat nandyan yan, di ba? Hayaan mo siyang pakinggan niya. Nang sa gayon, makikita mababago din naman yung buhay niya sa mga susunod na panahon. Hindi naman lahat tayo, di ba? Hindi naman po lahat tayo, nung naligtas tayo ng one day, talagang mula nung first day na yun, talagang active naman, di ba? Merong ilan sa atin na may absent pa, di ba? Parang ilang taon na, meron pang sa mga simba, may mga hindi pa na-perfect, pero tandaan pa rin natin, hanggat nandyan, talagang turuan pa rin sila. At sabi nga, kung grace pala, di ba, yung narinig natin ngayon, di ba, na pinipreach, di ba, grace pala yun. Dati yung mga taong nakakapakinig, talaga namang lagi silang nag-i-amen, o lagi naman talagang excited sa narinig nila. Kaya yun po, una, sabi dyan, grace in speaking. Pangalawa naman po, in praying. Kaya sabi po sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. At sabi nga po dito, di ba, na kung saan, tandaan natin, na, sige, paki-next na nga po yan, sabi po dyan, meron pong tatlo tayo makikita sa verse na yan. Unang sabi dyan, yung throne of grace. Sino lang daw po ang makakalapit sa throne of grace? Yung mga tao na sabi doon, yung mga taong lumalapit naman talaga. Kasi ang totoo, kung lagi mong iisipin na, throne of grace yan, sila na lang yung lumapit. Hindi mo talaga mararanasan yan. Kaya sabi dito, showing us that all grace, all divine favor, every blessing, sabi dyan, no matter how undeserved we are, comes from the throne of God, or throne of God's grace. Kaya tandaan natin, God's favor and blessing, what every person needs and what no one
can do well without. Kaya ayun po yung una, yung throne of grace. Pangalawa sa verse na yan, sabi dyan, grace can be had by praying for it. Na kung saan, kaya nga po mahalaga na nagpe-pray po tayo. Kasi kung hindi daw natin, sabi, hindi natin mare-receive yung bagay na yon kung hindi mo pinagpe-pray. Di ba, lagi naman yung tinuturo sa atin, o kahit sa inyo personally, di ba, sa bahay nyo ba, manghuhula ba yung nanay tsaka tatay nyo? Hulaan ba na, baka may project yung anak ko ngayong araw, bigyan ko ng 500, yung yaman naman ng nanay at tatay. Ayun, di ba? Pero, kailangan magsabi ka, mag-ask ka. Ang Diyos, alam niya ang kailangan mo. Pero bakit kailangan mong magsalita? Kasi gusto ni Lord na marinig yon mula sa labi ng mahal na mahal niyang anak. Kaya gusto niyang marinig na, ay, gusto ba talaga to ng anak ko? Kaya ikaw, dapat pray ka ng pray, di ba? At sunod, pangatlo, sabi dyan, yung sinasabi nga po dito na, ayan, grace must be sought. Na kailangan, talaga namang isik mo yon, yung throne of grace na yon. Kaya, ngayon po, sabi nga po dito, paki-next na po, ayan, pangatlo na, ito naman po yung grace of giving. Is the grace of giving. Sabi nga po dito, yung sa Macedonian church, di ba, nakita natin na nagbigay sila. Kaya nga sa church natin na to, di ba, talagang kahit tayo tinuturuan talaga tayo ng mga pag-ibigay, di ba, na dapat, dapat giver ka, generous ka, di ba? Sabi niya pa dito, this grace is giving was not tithes. Kaya baka naisip nyo agad na, ay, nag-tithes ako, nag-tithes and offering ako. Sabi diyan, ang tithing is not giving at all. Tandaan nyo ha, but returning to God that portion of your income which actually, o talaga naman, na galing sa Panginoon. At sabi doon, which He wants to return to Him. Ibabalik lang natin yon sa Kanya. O kaya yung tithing, di pa yung giving ha. This grace of giving, sabi diyan, is giving above your tithes. So special projects, congregation work, sabi diyan, yung mga kahit nga, yung giving na to, yung talaga namang sa'yo mismo, na kung saan hindi mo na bibilangin, ibabawas na, ay, bawas ko na lang kaya sa tithes ko yung ibibigay ko kay ganito. Hindi yan pwede. Kundi sabi po dito, na tinuruan nga daw po silang lahat na kung saan na sa pag-ibigay nga. Ayan, bakit daw po? Kaya sabi dito, di ba, dun sa pag-ibigay natin, di ba, it can reach many people. Kaya yung pala, kapag pala, yung ginagawa pa natin pag-ibigay, para din palang we are acting kung ano yung grace o yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi yan, through the act of giving to the cause of Christ, God blesses His people. Kaya kahit ikaw, hindi lang ikaw yung na-bless dahil sa pag-ibigay mo, di ba? Nag-tithes ka, o hindi pa yon, nag-offering ka, sa pag-offering mong yun, pinagpala ka ni Lord, tapos nagbigay ka pa sa mga tao, di ba? Sabi doon, napagpala din sila. Kaya ngayon, bumalik tayo dun sa picture nung batang lalaki na yan. Kaya sabi niya ngayon, ayan, balik tayo sa kanya kasi may sinasabi siya. Na sabi dito, once again, we want to see this nga. Yung sinasabing, ye are all partakers of my grace. Kaya sabi niya dito, I am not claiming greatness, neither do I claim great skill. Sabi niya dito, na kung saan ang gusto niya na sanang maintindihan nung batang to, yung alin, na yung tinuturo sa kanya ay may apply niya. Na yung sinasabing grace ni Lord ay maintindihan niya nang sa gayon, di ba, mapagpala yung buhay niya. Kaya diyan, meron diyang picture ng pastor, di ba? At sabi nga dito, di ba, sabi niya, meron siyang sinabi, to be sure, many men are called and given a much greater measure of grace than I. Sabi ng pastor. Sabi niya, there are some people in the world who God provided grace for through His life and ministry. Kaya sabi nga po dito, di ba, lahat daw pala sa atin ngayon, kaya connected siya dyan, sa lahat pala ng mga nakikinig, yung, tandaan niyo to, sabi, those people who should listen to the preacher, di ba, who God is pleased to bless through those preaching, do themselves, sabi dito, great disservice when they miss church, when they do not pray, at sabi pa dito, attention, or when they refuse to do God's word that preach to tell them. Kaya nga po, sabi po dito, tandaan nyo, yung blessing nga po, di ba, hindi lang sa pakikinig, kundi sabi po doon, sa pag-respond o pagsunod natin sa kanila. Kaya nga po yung sinasabi niya, bakit siya na isama dyan? Bakit niya nasabi yon? Kasi sinasabi niya ngayon na we are all
partakers of God's grace. Sabi ni Apostle Paul, dahil nga sa biyaya ng Diyos, kaya ngayon, nandito ako sa harapan nyo. At dahil sa biyaya ng Diyos, ito yung naranasan ko, kaya gusto ko maranasan nyo ring lahat. Kaya lahat ng mga naituturo sa atin, lahat ng mga sinasabi ng Bible, dahil sa biyaya ng Diyos, na gusto niya na maranasan nating lahat. Kaya sabi ito, are you serious? Ayan, serious pa ba tayo? You are serious about your praying? Serious ka ba about sa pakikinig ng mga sermons o kaya preaching? Serious ba tayo pa nagbabasa tayo ng Bible? Serious din ba tayo kapag nagbibigay tayo? Ang sabi niya dito, kung seryoso ka sa mga bagay na yon, sabi diyan, God's grace is evident in your lives. Kasi ang tao na nagloloko, di ba, na tinatawanan ang lahat ng bagay, sabi doon, masaya ang pagiging Kristiyano. Pero ang pagbabasa ng Bible, hindi yung tatawanan mo, nakita mo lang na sumabit si Absalom dun sa puno o tinawanan mo na. Kundi sana mas malaki sanang yung parang significant na, ay, may matutunan ka sana dun sa pero yun, tinawanan mo lang, di ba? Hindi ganon. Kasi ang mga Kristiyano daw na hindi seryoso sa Panginoon, sila rin yung Kristiyano na hindi yung makikitang tatagal sa Panginoon. Kaya tayo, di ba, it is a serious work of the Lord, yung grace ni Lord sa buhay natin, na kung saan dahil sa grasya ni Lord, kaya tayo andito, di ba? Kaya nga sabi nung tao na yon, I am no special man. My feet are feet of clay. However, like Paul, I can say, by the grace of God, I am what I am. Kaya ganun din sana yung masabi natin, walang special dito sa ating lahat. Wala naman talaga kahit nga anong success mo, di ba? Anong sabi dun sa tula? Sabi dun, kahit yung mga successful, di ba? Hindi naman sila yung nasabihan lang na may grace lang si Lord. Kamusta naman yung mga naghihirap, di ba? Lahat tayo, sabi doon, partakers tayo ng grace. Sabi doon, at yung grace na yon, di ba? Ito yung nagbibigay ng buhay sa atin para manatili. Ito yung nagbibigay ng buhay sa atin para magpatuloy. Ito yung nagbibigay ng buhay sa atin para patuloy na umasa, manampalataya, sabi doon, patuloy na kumilos at gumawa para sa Panginoon. Kaya ibalik natin si Noah, di ba? Anong sabi dyan? Noah found grace in the eyes of the Lord. Kaya tayo napag-pray na ba natin yun na, Lord, may we find grace in your eyes. Bakit ganon? Ang ipag-pray natin. Kasi Lord, gusto namin na maging karapat-dapat kami sa'yo. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Pero di ba dahil obedient ka, dahil talaga namang ang lapit mo kay Lord, di ba talagang committed ka sa Kanya, kaya ayun yung kaya nararamdaman mo o talagang naririnig mo o naranasan mo yung grace ng Panginoon sa buhay natin. At sabi nga po dito, last na lang, sabi dyan, partakers with me of grace. Ang meaning daw po noon ay ito yung same ng electing, pinili tayo ng Diyos. Sabi po dyan, niredeem niya tayo, inadapt niya tayo, ginastify. Diba? Kahit hindi naman ka justify. Sabi po, pardoning, diba? Pinatawad. Sabi doon, at ngayon, nire-regenerate niya yung grace niya sa buhay natin. Na kapag nakita ka, pag sinabing grace and peace, be yours in abundance, diba? Talaga naman na makikita ng mga taong napaka-gracious ni Lord kasi ang gracious ng taong to. Sabi niyan, had obtained the same like precious faith in Christ and knowledge of Him, as he had though not the same degree, and therefore might well assured of performance of the good work in them. Hindi dahil sa kung anong meron sila, kundi sa kung anong Jesus na meron sa mga buhay nila. Sabi diyan, sinabi nga nung sa Vulgate Latin, di ba, ang grace daw, it is joy. Na kung saan ang Kristiyano talaga, di ba, dahil namumuhay under grace, hindi na siya yung Kristiyano na nare-receive niya yung grace in vain, na katulad nung sinabi doon sa isang verse sa Bible, di ba? Kundi sabi doon, dahil na-receive niya yung grace, nagiging joyful na siya. After mong umiyak kay Lord, sorry Lord sa mga gantong bagay, di ba? Naranasan mo yung pag-lift up, tsaka pag-encourage ni Lord sa buhay mo. Kaya tandaan natin lahat, di ba, na sabi nga itong grace, sabi diyan, as well as believe in Him, and therefore rejoice that He was counted worthy to suffer shame for His, sabi diyan, for His name. Na sabi nga po dito, last na lang, the highest honor of the most eminent ministers is to be the servant of Christ. Lahat tayo, di ba, anong highest na honor nating lahat? Na mag-serve sa Panginoon. It was by grace that I am living. It was by grace. Bakit ako nandito ngayon? It is by grace dahil
kung ano yung mga natamasa ko, dahil yon out of Jesus Christ. Sabi diyan, the best saints are sinners. Pero sabi po dito, pero meron silang grace na nagmumula sa Lord. Sabi diyan, the work of grace will never be perfected till the day of Jesus. Kaya ano po yung grace, di ba? Meron siyang past, present, and future. Na kung saan hindi pa perfect yung grace na yon. Pero itong grace na ikaw mismo, pero yung grace na binigay sa'yo, si Jesus mismo, perfect yan sa buhay mo. The day of His appearance. But may we always be confident God will perform His good work in every soul wherein He has really begun it by regeneration. Kaya ayun lang.